Good morning guys and welcome to my channel, Nico Loco Show Season 2. Ayan guys, thank you. First of all, thank you so much for all my followers and subscribers. Thank you very much for patronizing my videos, my vlog. Sa panonood nyo, maraming salamat. Salamat po sa aking mga subscribers, viewers, silent followers, silent viewers. Thank you so much guys. Season 2 na tayo ng ating pagbablog. So sa season 2 na yon, marami nang nagdaan. Marami na ang nangyari. So ano nga ba ang inaasahan natin sa season 2 ng ating vlogging? So, naway magkaroon pa tayo ng maraming content, magagandang content, at magkaroon kayo ng inspiration sa aking mga videos. Maraming salamat sa panonood. Thank you guys. Thank you. Now, for today's video ay mayroon tayong good news. At ang good news na yon ay na-receive na natin nung nakaraang araw ang ating yung ating Canadian Citizenship Certificate. So, certified na tayo na talagang Canadian. So, purely Canadian na tayo. So yun, tingnan natin kung anong mga mangyayari sa ating journey as Canadian. So, ano nga ba ang advantage ng pagiging Canadian? So, halos parehas lang naman sa PR. Ang pinagkaiba lang ay mayroon kang Canadian passport and kung magta-travel ka, meron kang mga more than 85 countries na free visa para makabisit sa kanila. As far as I know, correct me if I'm wrong, dun sa nasabi kong more than 85 countries, free visa for a Canadian citizen or Canadian holding passport. Yon. Ganon. So, thank you Lord at narating na natin ang journey na to. Ito yung isang pinakamimiti ng lahat. Una, maging permanent residence. So, naranasan na natin yung pagiging permanent residence. Naghirap tayo, nag-sacrifice so many struggles before natin nakuha yung pagiging permanent residence. For me, if I'm not mistaken, before I became PR, I more than 6 years. 6 years or 6 to 7 years bago ako naging PR. So, naghirap muna ako ng napakarami-rami. Ang dami kong pinagdaanan and everything. Nawalan ako ng papel, kung saan ako nagtrabaho para lang makasurvive. And then, pinalad naman at nagkaroon uli ng yung tinatawag na LAMIA. Ayun. Na extend ulit ng 2 years, and then sa 2 years na yon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-apply bilang permanent residence. And then during the application, siguro mga more or less naghintay pa rin ako 2 years. 2 years pa rin. Marami pa ring struggles, pero sa tulong at gabay ni Lord, nalampasan ko ang lahat ng yon.
Then after, naging permanent residence ako. Ayun, during ng katapos ko maging permanent residence, umalis kaagad ako dun sa pinagkatrabahuhan ko at nag-aral ako. Yun guys, ang the best advice ko kung ayaw nyo na dun sa dati yung trabaho at nahihirapan kayo. So, pag naging permanent residence kayo, try to grab the opportunity to go to school again to enhance your knowledge, capabilities, and mangyayari yon for hard work. Hard work, hard work, hard work. So, sa dami kong hard work na pinagdaanan. So, now after 10 years, ayun, eto na ako, Canadian citizen. Nag-apply na ako as Canadian citizen. Kasi after mong ma-PR ng 3 years, pwede ka na, it depends to you kung gusto mo mag-apply ng Canadian citizen or mananatili ka lang na permanent residence dito sa Canada. So, I decided na mag-apply na ng Canadian citizen para everything is okay or everything is under my control. Eh, nakasama ko dito, oh. Si Clover. Si Clover kasi ay hindi na pinapaano sa room. So, dito na lang siya sa sala. So, dyan lang yan. As you can see in my background, so Christmas na dito sa amin. Merry Christmas to everyone. So, masaya ang ating Christmas kasi nga Canadian citizen na tayo. So, kanina ay nag-apply na ako ng Canadian passport. Oh, Canadian. I'm Canadian. So, Canadian lang yon sa mga documents, pero in our hearts is full Filipino pa rin tayo. So, sabi nga nila, mas maganda pa rin yung isa kang tunay na Pilipino. Ayun. So, as Canadian citizen, marami mga privileges na pwede mong gawin as Canadian citizen dito sa Canada. Kaya nga Canadian citizen eh. So ayun, na-share ko lang sa inyo ang aking mga pinagdaanan bago ko narating stage na to. Kung dun sa mga bago lang dyan at nakapanood ng aking videos na to, just tiwala lang kayo sa sarili nyo. Pray and pray and pray, hard work, and do the good job, and you will receive a miracle as soon as possible. Ayun, di ba? So, yung vlog ko, wala nang intro, diretso na kagad. Kaya diretso nyo mapapanood ang aking pagsasalita dito. Merry Christmas in advance to each and every one of you. Thank you again sa panonood ng aking channel. Maraming salamat. At malapit na tayong sumweldo ulit. Sana medyo malaki-laki na yung ating sweldo. Kasi I'm going back to the Philippines. Ganun lang. So, yun. Wala na akong masabi guys. Ang ganda ng aming Christmas tree. Courtesy of my sister. Yan lagi niya yung pinaghihirapan, pinaglalaanan ng panahon, ng time, ng money every year. So kasi, yan ang kanyang stress reliever sa pag-decorate nitong aming house. Ayan o. So, ganun lang ang buhay namin. Laban lang, laban. Once again, thank you Lord. At narating ko na
ang stages na to, natapos na ang ating mga masalimuot na daanan before. Sabi nga nila, kapag naghirap ka, meron kang ginhawa. So, hindi naman lahat nananatiling mahirap ang kalagayan. So, ang ating pangarap, patuloy lang nating abutin at makakamit ito sa pamamagitan ng ating panalangin, hard work, and trust yourself. And be kind to everyone. Yun lang. At wala na akong masabi. Thank you so much guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Thank you Lord. Thank you to my followers and subscribers. Maraming salamat. Nagkakabulol-bulol na tayo. Thank you so much guys for patronizing all my videos. Once again, Merry Christmas in advance. Thank you God. Thank you Lord. Thank you Canada. Adios.